Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Diyos na maway mahabagin, pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpala kami po ay tunay taos puso, nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na ipinagkaloob sa amin na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din o Diyos sa iyong paglangay sa bawat bahagi ng magawa niyo yung pinagpala sa mabuhay na patuo amin napakinggan, nagdadagdag na aming paniwala at pampantaya sa iyong kamanghamahang ginawa sa bawat iyong mga anak at salamat din sa iyong pagkilos sa aming kalangat na't minsan pa. Kami po ay iyong sama at pagpalain sa pakinig ng iyong banal salita. Buksan mo po ang puso at pagkaunawang bawat isa pa sa aming nagugutom na kaluluwa. Ang iyong salita ang magpapalakas at magpapatibay. Isa pang ng panalangin namin ginagalang Evangelista at sa ganang akin, wala po akong magagawa. Subalit ako'y samahat, pangunahat, nawa. O Diyos, ang Ebanghelyo na kalitasan na aming mapag-aral at mapakinggan ay maging silbing pagpapalang espiritual para patuloy namin magaganap ang iyong mga kalooban para kami iyong masumpawalam doon sa wakapintasan sa iyong pagbabalik sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan din pagkaunawa ni Basata sa aming kalagitang kasaot. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po makabalik sa ating mga inupuan, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsambay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at double honor, respect sa ating beloved evangelist, Wildes Almeida, sa lahat ng kanyang mga anak, manugang apo at sa gintong aral din natin malimutang itinuro po ng ating beloved assistant pastor Lena C. Almeida at magandang hapon sa lahat ng aking co-preacher, co-workers, sa lahat ng mga wit, instrumentalist at makapatiran, sa lahat mga datihat baguhan sa ating live broadcast viewer, magandang pinagpalang hapon na po. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Minamahal, ating unawain po ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapaalala sa atin para po ating magaganap o masusunod ang kanyang banal na kalooban. Dahil wala pa tayo sa langit, tungkulin po natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan at tungkulin din natin mga kapatid, tayo lahat ay gamitin para sa kaligtasan ng wala pang kaligtasan. Kaya nga tayo po ay pinagpala, pinagaling karamdaman, binagong buhay, nagkaroon tayo ng kapapat kagalakan para tayo magamit ng mahal na Diyos para sa kaligtas ng ibang tao. Sapagkat lahat ng tao na hindi pa nakapagbalik loob sa mga hindi pa nababautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon ay wala pa silang katiyakan ng kaligtasan. Sapagkat lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan. At ang kasalanan ang magpapahamak sa tao, kaya ang kasalanan ito ay dapat mawala o mapatawad. Kaya kailangan ng tao lahat magbalik loob sa Diyos at mabautismo sa pangalan ng mga Panginoon para po tayo'y maging tunay niyang mga anak para tayo pagpalain at magmana ng buhay na walang hanggan. Miyamahal, nating unawain po ang salita ng Diyos at ito naman po ay akin lamang pong na i-topic o na ipangaral pag po tayo ay may anniversary o may kursada. Dahil ang bawat sa atin dapat po gamitin ng mahal na Diyos. Dahil tayo lahat mga kapatid, nung hindi pa manampalataya, tayo ginamit ng kaaway ng Diyos. Bakit? Lahat ng ibig ng kaaway ng Diyos ang ating gagawa. Pero tayo ngayon, anak ng Diyos, kailangan tayo po hanggang sa kunin ng mga Panginoon, hanggang sa huling-hulinga ng ating buhay, tayo gamitin ng mahal na Panginoon para sa kalahatian ng kanyang dakilang pangalan. At sa kapanahunan natin, ang kailangan po natin hanggang sa tayo ng mga Panginoon at lalo sa ating kapanahunan, yung tayo po'y magkakasama na nagkakaisa. Kailangan tayo po ay mayroong unity sa lahat ng ating magagawa para sa gawain ng mga Panginoon pa sa kaligtasan ng ating mga masabuhay, ng ating mga kababayan, ating pong gawin na tayong lahat magkakasama. Pag ang walis, mga kapatid, nagagamitin mo para ikaw ay magwalis ng iyong kapaligiran, maraming basura o madaming mga damo, pag yan po'y kakaunti o isa,
ang tagal mo makapaglinis. Pero pag ang walis ay sama-sama, ibig sabihin madami, madali ka makapaglinis ng basura. Kaya ganun din tayo. Pag tayo sama-sama na nagkakaisa, tayong lahat pwedeng gamitin ng mahal na Diyos para sa kaligtasan ng ating mga sabuhay, ng ating mga kababayan. Aklat po tayo ng 133 sa awit, mga kapatid. Chapter 133 verse 1. Dito po tayo sa aklat ng mga awit, kapitulo 133, talatang 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Ito po ay tungkulin natin lahat hanggang sa tayo kunin ng mahal na Diyos. Na tayo po ay kalulugdan sa sama ng mga Panginoon. Kaya dito po ay napaka-inam. Na sabi nga, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magkakasama na nagkakaisa. Pag tayo po ay gagawa sa kalooban ng Diyos, na tayo po ay talagang nadyan na magkakasama, magandang tingnan, at mabuting tingnan, at mabuti ang ating magagawa. Pag tayo sama-sama sa kalooban ng Diyos, may naramdaman tayong katuwaan, kaligayahan, na galing sa mahal na Diyos. Subalit sa ating mga tinawag ng mahal na Panginoon, ang sabi po, dapat tayo po'y magkakasama sa pagkakaisa. Ito po ang kalagayan natin lahat habang tayo naghintay sa pagbalik ng mga Panginoon. Na tayo po ay dapat magkakasama sa pagkakaisa, gagawin ang kalooban ng Diyos, maglilingkod tayong sama-sama, tayo po ay magkasama, nagkakaisa, lagi na nado sa kalooban ng mahal na Diyos. Dahil ang bawat isa sa atin, tayo po ang inaasahan ng mahal na Diyos para gamitin sa kaligtasan ng ating mga buhay. Kaya nga pag tayo nagpapatotoo ng kabutihan ginawa ng mahal na Diyos, tayo nagsishare, mabuti ang ating gagawa at nalulugod ang mahal na Diyos. Kaya nga, pag tayo po'y magkakasama sa pagkakaisa, marami po ang pwedeng makalapit sa gawain ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga kung inyo napapansin mga kapatid yung sa Facebook mga kapatid o sa YouTube, dahil pinagpala tayo yung pong TV sa Candelaria, yung po ay naipagamit na ilalabas ang ating mga pastor, ang ating parang imbitasyon o ating pong gawain sa 23 at 24. At talaga mga kapatid na kung natutuwa yung iba, ay nung makita ng mga blind children, ay talagang grabe yung katuwa at kagalakan. Sabi nga ng isa sa anak na ating mga pastor, nawa sa 50 years natin sa taon, sa main chart, nawa magkaroon din na ibig sabihin magagamit na makikita mga tao ang ating banal na gawain. Dahil sabi nga ng mga nakakita, ay nakakatuwa naman kayo, ang ganda ng inyong paghahanda sa banal na gawain. Ordained preacher, anak na ating magulang sa Panginoon, tagang na doon ang katuwa at kagalakan. Ay di tayo lahat, lalo na dahil tayo po'y magkakasama, nagkakaisa sa gawain ng mga Panginoon at kayong lahat na aming nasasakupan. Tayo matuwa at magalak, tayo'y magagamit ng mahal na Diyos para sa kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, yung taga-Aurora, taga-San Andres, ay taga nagpilit na makadating agad sila para sila'y makasama sa pagpapraktis. Biyernes po sila nadiyam para makasama sa pagpapraktis. Iwan yung mga brother. Siguro po itong linggong ito po darating sila.
Dahil ang bawat sa atin na tinawag, pinilit, pinagpala, at nagagamit sa gawain ng mga Diyos o hindi, kailangan tayong lahat magkakasama na magkakaisa para itaas ang dakilang pangalan at tayong lahat ay gamitin ng mahal na Diyos. Kaya nakakabilis mga kapatid. Dahil ito ang sinasabi ng aklat, masdan ninyo kay buti, kay ganda, pagkaligaya. Ito ang maramdaman ng bawat mamapatayang nagagamit at nagpapagamit sa gawain ng mahal na Diyos. Sa lahat ng mga kapatid dito, Sunday, kumuha po ng pledges dito para gamitin sa sounding. Sa lahat po nagbigay ng kontribusyon, salamat po, ang mahal na Panginoon po ang magpala. Dahil po tingnan ko po yung record. Dahil ibinigay na po kanina sa akin. Ang mahal na Panginoon po ang magpala, mga kapatid. Pero nung isang araw nga po, mga kapatid, talaga ako'y wala ako sa pagpupuri, pero naramdaman ko po ang presensya ng Diyos. Baka 2 weeks po, mga kapatid, nung punta akong Manila. Hindi pa, inabot ako na hindi pa kami nakakaalis. Punta ng isang kapatiran at dala yung kanyang, ibig sabihin, offering na magagamit sa gawain ng mahal na Diyos. Tanda ko po ito, children's choir pa lang sa Candelaria. Pero nung lumaki na nga at nagkaroon ng trabaho, this ibang outreach na papapunta at nasa ibang bansa ngayon. Pero nandun yung kanyang katuwa at kagalakan, kaya naramdaman ko presensya ng Diyos. Sabi ko nga, para ako nasa gawain. Nasa amin ako, tagang pumatak ang luha ko na naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Sapagkat nung ang kami pamilya, ang sabi ko sa aking beloved wife, magpasalamat ka. Ang sagot, mga kapatid, kahit hindi po ako makakauwi para maging kaisa sa 40 years, nawa ako'y maging kabahagi sa tinanggap kong pagpapala para magagamit sa gawain ng mahal na Diyos. Tuwi po yung magbabalik bayan, basta yung po ay pupunta ang Candelaria, magdadala ng offering niya. Bilang pagpasalamat na siya po ay nagagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil pag po tayo may kursada o anniversary, pag ako'y nag-ayuno, ang ipinagpipray ko, lahat ng aming nasasakupan sa manado sila sa ibang bansa, nawa ay hipuin ng mga Panginoon at gamitin para maging katuang sa gawain ng mahal na Diyos. Kaya nga, noon po, talagang ako'y natutuwa at nagagalak sa mahal na Panginoon. Sabi ko, sino ako? Sa pangunang Pastor, tugunin yung aking ipinag-pray din nung ako'y nag-ayuno. Dahil hindi nga po kami noong kami nga pa Manila, kaya ako hindi po kami sa Manila ang punta. Pero inabot nga po ako ng kapatid niyo. Pero tagang nung pong nag-reply ay tagang lalo ko po naramdaman kay bait, kay buti ng mahal na Diyos. Hindi siya bingi at hindi maikli ang kamay. Kaya nga salamat po sa lahat nag-ayuno, nagbigay ng inyo pong kontribusyon, nagbigay ng pledges ng pong linggo na kumuha po para po unang gamitin po sa sounding. Sapagkat sa totoo, wala po tayong budget sa sounding. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na po ang magsusupply, mag-provide. Ang akin naisip lamang yung natitirang pundo ng adult choir. Sapagkat yung pundo ng adult choir, kinuha ko, sabi ko nung kausapin ko, yung inyong 20 mil ay gagamitin po sa ginagawa natin sa chapel. Pero ang material lahat gagamitin sa ating nalapit na anniversary. Kaya yun ang inaasahan ko po lamang gagamitin naming pundo sa ating sounding. Pero talagang ang Diyos po ay napakabait, napakabuti. Sa lahat na kadating na sa Candelaria, hindi ko po inaasahan po yung makisamihan. Dahil nga po wala naman kaming budget. Araw-araw ay may gastos. Pero talagang ang mahal na Diyos hindi maikli ang kamay. Dahil yung ibang mga kapatiran, nakakalugman hindi, talagang kinausap ng mahal na Diyos. Dahil yung po yung instrumentals mga kapatid, hindi po sa chart na pira ang ginastos doon. May ginamit pong isang pamilya na siya po ang nagpagawa at ang tuunan yung pundo ng instrumentalist.
Pero plus aircon, plus ay kinukwenta ko, ay kung 200,000 ang gastos doon. Tanda ko po, parang nakabili lang akong pintura dahil wala doon po yung nagmamanage. Ay kailangan ng pintura. Sige, bumili ng pintura. Yung po lamang ang gastos ng chart na tanda ko doon. Basta siguro hanggang 3,000 o 5,000. Pero nakakatuwa at nakagalak dahil ang mga Diyos gumagamit ng tao para lalong maging maayos. Kaya nga pinagpala po yung instrumentalist dahil po yun air condition po yun na talagang pagkatapos na umasalaminan, pinakabitan ng aircon. Kaya sa lahat po nakatayin doon, yung CR mga kapatid, may ginamit din doon isang pamilya. Hindi ko pabanggitin ang pangalan. Pero sa inyo ay mahagip ninyo. Pero sabi ko nga, ay talagang kaibait ng mahal na Panginoon. Sapagat yung ibang hindi nga napapunta, sabi, abay, ay pinagpala ng kanila, pati CR bago. Dahil yung puntas doon, hindi po chart ang bumili. Dahil papasko pa lang, sinabi sa akin ng isang kapatiran, sabi, Kuya, huwag kang bibili ha. Parang yung aking mahal na asawa ang bibili yata sa CR. O, pati tiles, lahat po yung ginamit doon, parang nabuo lamang namin yon. Pero yung tiles po at lahat na inyo nakikita doon ay may kapatiran din ginamit. Pati una pong pagpipintura, dinalhan ng pintura. Pagkatapos nung ang alanganin sa kwinta, sabi nung ginamit sa instrumentalist, tayo po'y kumuha ng tao para ating masiguradong matatapos yan. O parang 10 days namin pinagawa, 3 tao. Siya pa rin ang nagbabayad ng labor. Hindi po chart. Siya pa rin, ibibigay lang sa akin. Kung kaano ang isang araw, bibigay sa akin. Kasi sabi ko, instrumentalist, labor, pati kasama na. Ay talagang sabi ko, ang mahal na pa lahat, kayang gawin. Para po, ibig sabihin, lalong maging maayos mga kapatid. Kaya nga, yung lahat po na nakakita niyo doon lahat, may ginamit po ng ibang kapatiran. At salamat din dahil po nung yung po'y matapos po mga kapatid na lagyan ng paring, sabi ko, ang kisame hindi siguradong malalagyan. Pero nung nga pong wala pa yon, nag-announce ako, mga kapatid, ay baka nang pwede natin kisamihan kahit gitna lang para makabitan ng ilaw. Ay salamat sa mahal na Panginoon, sa lahat ng ating doon, pinturado na dahil ang mahal na Diyos talagang hindi maikli ang kamay. Hindi po isa-isa yung mga kapatiran. May nagbibigay nga, doon nga, may nagdadala ng samento, hihirmin yung sasakyan. Yung pala, kakarga ng samento, dadalhin doon. Dadalhin ng materialis. Nung makita nung ginawa yung sa pressure area, ayun, yung iba po, hindi po na nagdala materialis. Pagkatapos po, mayroong hinipo na nagbigay ng 10,000, 20,000. Ayun, kaya yung pong sa dating grahe, yun, na kompleto po, na pinturahan sa awat habag na mahal na Panginoon. Dahil, pag ang mga anak ng Diyos, magkakasama, nagkakaisa, pagpapalait, lalo tayong magagamit ng mahal na Panginoon. Kaya nga, habang buhay, at naghintay tayo sa pagbalik ng mga Panginoon, ito po ang kalagayan natin. Gagawin natin ang lahat para sa kahalatian ng dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, nawa tayo lahat, yung inyong mga cellphone, gamitin po niyo ngayon para mag-share ng kabutihan ng mga Panginoon. I-invite ninyo yung inyong kakilala, kaibigan, kapitbahay. Dahil lahat ng tao na hindi pa nakakapagbalik loob sa Diyos at nababautismo sa pangalan ng Diyos at hindi naglilingkod, wala pa silang katiyakan ng kalitasan. Tayo ang inaasahan. Kaya ngayon, sa ganitong pangataon, para tayo magamit ng mga payong, kaya nga pinagaling ka sa iyong karamdaman. Kaya iningatan ka at iniligtas, kaya nga binigyan ka ng kapagkagalakan, binago yung buhay, para ikay maging buhay na patutuo. Para sa wala pang kaligtasan. Dahil ang sabi ng banal na aklat, sa Roma, sa 10 po tayo, chapter 10 verse 1, at susundan po natin mga kapatid ng Santiago 5:19 at 20.
Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 10, talatang 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Amen. Ito po ang nais natin lahat. Ang gusto ng ating puso. Kaya tayo nagpipray, nag-aayuno. Kaya nga, dinadagdagan natin panalangin pag ganito ang sitwasyon. Dahil ang gusto natin, baka ito na ang araw at pagkataon na tawagin ang ating mga sa buhay. O yung mga kapatid ng hinalpaypay ay makabalik sa mahal na Panginoon. O yung ating kapitbahay o ating kakilala ay baka ito na ang araw at panahon na sila ay maligtas. Kaya nga, ang panalangin natin, ang nais ng ating puso, para maligtas ang tao, ang ating mga sa buhay. Kaya nga, kung ito'y ating nagagawa, dagdagan pa natin ng gawa. Ang tayo'y magpatotoo o magsalita. Kung ating nakakausap, at kung sa cellphone naman, gawin na po ninyo ang inyong magagawa para makalapit sa mahal na Panginoon. Dahil kung yung nga nakakita mga kapatid, talagang tuwan-tuwa, talagang nakaka-bless. Nung makita nga natin bila Mr. Willie Dems, ay takang-taka saan yan? Ay sabi nung mag-sounding dito po, ito sa Candelaria, pumayag po yun sa mayor na lalabas doon ating pong mga pastor para sa gawain natin sa 23 at 24. Kaya yung iba na mga preacher, talagang natuwa. Kaya nga ating ordained preacher Milipin, tuwa mga kapatid. Ay di dapat masigit tayo dahil tayo ang nadito sa lugar natin para tayo magagamit ng mahal na Panginoon. Dahil baka ito na ang pagkataon. Yung matigas na puso, yung madaming alibay dahilan na ating mga sabuhay, ating kaibigan, baka ito na ang pagkataon na madala natin sa paanan ng mahal na Panginoon. Walang dahilan. Dahil ang tulay ng bantilan madadaanan na ng sasakyan na four-wheel. Oh, kaya walang dahilan sa, ay, ang layo ng ikot. Walang dahilan. Baka tayo ang maraming dahilan. Pero pag ating gusto, lahat magagawa natin ng paraan para sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, ang nais ng aking puso, sabi ni Apostol Pablo, at aking panalangin para sa kaligtasan, ay kung nais natin na hindi lang tayo ang pagpalain at magbagong buhay, gumayang karamdaman at punta sa langit, gawin natin ating magagawa mga kapatid. Patuloy nating ibahagi ang kabutihang ginawa ng mahal na Diyos. Para tayo po ay magamit pa sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya nga sabi ng iba nagsasounding, nung sila'y may sakit, mainitan lamang o maglakad na mahaba-haba, aasmahin na. Pero ngayon, ang haba ng lakad, ang init ng panahon, walang naramdaman sakit. Na doon ang katuwa at kagalakan dahil tunay pinagaling ng mahal na Diyos. Dahil sa lahat na nakakapag-sounding, takang mahirap. May aso pa dyan. Mayroong pa diyang pilosopo. Marami pang makakausap ka minsan ay mga kung ano ang sasabihin. Pero minsan may nakakabless naman sapagkat sabihin talagang ang ganda inyong gawain at tunay ang inyong Diyos sa inyong banal na gawain. Kaya nga, lahat sa anumang paraan, pag tayo ginamit ng mahal na Diyos, ang mahal na Panginoon po ang magpapala sa atin. Dahil ginagawa po natin ito sa mahal na Panginoon. Mamaya yung versikulo mga kapatid, ang ginawa mo sa kanimang tao, ginawa mo sa mahal na Panginoon. Kaya nga yung ating pag-ayuno, yung ating pagbibigay, sa gawain mga panuntas lupring, sa ating pledges, sa lahat, nagpa-practice. Ginagawa natin sa mahal na Panginoon. Nawa tayong lahat maging pagpapala. Kaya ang kailangan natin palagi, meron tayong pananalangin para tayo i-guide o pangunahan, ituro naman na Diyos ang ating gagawin. Lahat po magsabing praise the Lord. Dahil ang sabi ng mga aklat,
tayo lahat, minsan may pagkulang. Napapabayaan natin ating tungkulin. Pero pag tayo po nakapag-akay ng isang kaluluwa, ano sabi? Pati ang iyong pagkulang pag-asala, anong natatakpan? Kinalilimutan ng mahal na Diyos. Kaya dapat tayo magsigasig. Tayo huwag po magpapanya. Kaya nga sabi ng Corinto 15:58, mga kapatid, huwag kayong makilos na lagi kayong sumagana sa gawain ng mga Panginoon dahil ang inyong lahat ginagawa hindi nawawalang kabuluhan sa harap ng mahal na Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa, nakikita mga Panginoon at hindi nawawalang kabuluhan ang ating ginagawa, ang mahal na Diyos ang may ilalaan o ibibigay na gantimpala sa atin. Pwede ngayon, tugunin ng Diyos yung pinapanalangin. Pwede kang pagpalaan sa mata pinansyal. Iingatan ka, plus pwede ngayong iligtas ng mahal na Diyos ang iyong mahal sa buhay na ibig sabihin makakilala sa mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Santiago para inyo pong manawaan. Dahil ito pong versikulong ito, ikatawa, ikagalak natin, dito po tayo makikinabang. Makapag-angkay pa ng isang kaluluwa, pagpapalain yung maakay mo. Pero ikaw, makikinabang din. Dahil lahat na yung pagkulang pagkasala, ano sabi? Matatakpan o kalilimutan o mapapatawad ng mahal na Diyos. Pakibasa. Dito po tayo sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, talatang 19 at 20. 19. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Lahat po magsabi, praise the Lord. Malinaw mga kapatid, alam natin at nakikita natin, nalilis ang das o wala sa kalooban ng mga Panginoon ang ating mahal sa buhay, ating kapitbahay, ang ating kakilala o ating kaklase o naging kaklase o ating katrabaho. Anong sabi? Kung sila ay ating madadala sa paanan ng mahal na Diyos, magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan, sa kapamakan, sa apoy ng impyerno, plus ang taong makalapit sa mahal na Diyos at magbabalik at maglingkod sa Panginoon, tatanggap ng pagpapala galing sa mahal na Diyos. Ikaw na ginamit ng mahal na Panginoon, lahat ng iyong pagkulang at pagkasala, kalilimutan o patatawarin ng mahal na Diyos. Napakalinaw mga kapatid. At ang sabi po, para inyong mga nawaan, dahil ikay may pag-ibig sa mahal na Panginoon at may pag-ibig ka sa kapwa-tao, basahin natin muna para inyong mga nawaan. Pedro po tayo. Una, 4:8 mga kapatid. Para tayo po'y magsigasig. Huwag tayo pong magpabaya. Buhay natin ito hanggang sa tayo kunin ang mahal na Diyos. 4 po tayo. Unang Pedro 4:8. Dito po tayo sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 4, talatang 8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Lahat magsama, praise the Lord. Kaya kung mahal mo ang mahal na Panginoon, mahal mo ang iyong mahal sa buhay, ang iyong kaibigan, ngayon mo, sikapin, mailapit sa pana ng mahal na Diyos. At ang iyong lahat pagkulang pagkasala, papawiin at kalimutan ng mahal na Panginoon. At sa isang taong magbabalik loob sa mahal na Panginoon, anong sabi? Matatakpan o kalimutan ng mahal na Diyos ang ating kasalanan. Kaya malinaw po, ang sinabi po ng Santiago, kita natin, wala sa Panginoon ang ating mahal sa buhay na iba. Ating kakilala. O, ulitin ko po ang basa. Ang sabi po ng 19:20, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y pagbabaliking loob ng sino man, alamin nito na
ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. O alam natin, nagkukulang kasala. Pag ikay may nailapit sa mahal na Panginoon, anong sabi? Nagtatakip ng maraming kasalanan, kalilimutan ng mahal na Diyos ang iyong kasalanan na gagawa. Pagkatapos sa isang taong nailapit mo sa Panginoon, na maliligtas ang kaluluwa, anong sabi? Pagpapalain na ng mahal na Diyos. Kaya nga kung tayo tunay na may pag-ibig sa mahal na Panginoon, paggamit tayo sa mahal na Panginoon. Kung mahal natin ating masabi ating kakilala, ipakita mo ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Siran mo, hayuhan mo, at isama mo sa panalagawain, lalo na po sa 23-24, dahil tayong lahat na pinagpalang mga Diyos ay tunay po na maging buhay na patotoo. Dahil ang sabi ng unang Korinto 13:13, at ngayon, natili ang tatlong ito, ang panampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlong ito ay pag-ibig. Kaya kung mahal mo ang mahal na Diyos, mahal mo ang mahal sa buhay mo, kakilala mo, kapitbahay mo, dagdagan mo ang panalangin. May 1 linggo pa o 6 days. Gawin mo ang iyong magagawa para siya ay maisama mo sa mga gawain. Kung ba sa mga nanliligaw, ayaw mong ikay mabibigo. Gagawin mo ang lahat para mapasagot mo ng oo. Lahat magsabing amen. Kung mahal mo ang mahal sa buhay mo, kaibigan mo, 6 na araw, may magagawa kang panalangin, 6 na araw, magagawa mo, i-share ang kabutihan ng mahal na Diyos. Sabi ng aklat na napakalinaw sa kataga, ng Ezekiel 3:18, hikayatin mo, gawin mo mga kapatid ang iyong magagawa na pananagalog at pananalita para iyong maisama sa banal na gawain at silang pagpapalain ng mahal na Diyos. 3:18 tayo. Ezekiel po tayo mga kapatid para inyong maunawaan. 3:18. Ezekiel tayo. 3:18. Meron yan diyan. Para diagdagan ko ang inyong versikulo. Para inyo pong maunawaan. Dito sa Tagalog na ito ay talagang gawin natin magagawa na pananagalog. Para mahikayat. Ibig sabihin, maisama natin o mapasagot natin ng oo. Sige po, sasama ako. Pakibasa. Dito po tayo sa aklat ng Ezekiel Kapitulo 3 sa talatang 18. Pagka ako'y sinabi sa masama, ikay walang pagsalang mamamatay. At hindi mo pinapagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad. Upang iligtas ang kanyang buhay, gayon masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyatin sa iyong kamay. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang linaw mga kapatid, hihimayin natin para tayo lahat ay magamit at matauhan. Dahil tungkulin po natin ito lahat. Pag hindi ka nagsalita o nag-share, namatay, kapitbahay mo, mahal sa buhay mo, ikaw ang may pananagutan sa mahal na Diyos. Sa iyong kamay, sisiyasatin ng mahal na Diyos ang kanyang dugo. Ibig sabihin, sasabihin sa iyong mga Panginoon, anak, nadito ka sa langit, pero yung iyong mahal sa buhay mo, hindi mo lang sinabihan, hindi mo lang nasama. Kaya ayan, namatay, ayon sa impyerno. Kaya habang tayo buhay, magpagamit po tayo sa mahal na Diyos. Huwag tayo pong kagaya ng ibang sabing mahihain o pepe. Tayo lahat, dapat
yung nasa Bible na kadaldalan, ngayon natin gamitin. Ipagsabi-sabihin ang ginawa ng mahal na Diyos na mabuting bagay sa atin. Di ba yung iba? Sabi sa mga nakikinig ko sa announcer, umaga-umaga, Marites. Tanghali, Marites. Hapon, Marites. Makwento, ibig sabihin madaldal, machika, naghahanap ng mga kadaldalan. Ay tayo anak ng Diyos, yung ginawa ngayon na mabuting bagay sa atin, ito ang ating ipagsabi. Malinaw mga kapatid, ulitin ko po ang masa. Ang sabi po dito ng 18, pagka aking sinabi, sama-sama, ikaw ay walang pagsalang mamatay at hindi mo pinagpaunahan. Siya o nagsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiya sa atin sa iyong kamay. Ngayon, ang linaw. Pag namatay po, ating masaboy, kapitbahay, kaibigan, kakilala, katrabaho, kaklase, na hindi mo malamang nasabihan ng kabutiang mapan, hindi mo malamang sinabing dumalo ka sa ating gawain, na dito po ating napatunayan lahat sa gawain natin kinagyan sa Jesus Miracle Crusade, may tunay na isang pastor, may tunay na isang propeta na ginamit ng mahal na Diyos, kaya nga tayo naligtas, pinagaling sa iba't ibang kadahilanan dahil buhay ang Diyos. Tayo lahat ngayon ang inaasahan gamit ng mapan. Kaya ano sabi? Ikaw, pag hindi mo pinagpaunahan o nagsalita, malamang sa isang taong wala pa sa Panginoon o wala pang kaligtasan, pag siya'y namatay, ikaw ang mananagot. Malinaw po, siya sa atin sa iyong kamay. Ibig sabihin, sasabihin ng mga Panginoon, bakit hindi mo na senior ang kabutihan na ginawa ko sa iyo? Hindi mo lang inimbitahan sa inyong gawain. Kaya yan napahamak dahil hindi mo na senior. Pero pag iyong in-invite, sinabihan, ayaw man sumama, pag siya'y namatay, wala ka ng pananagutan. Ligtas ka na. Bakit? Ginawa mo na iyong tungkulin. Pero kung iyong ginawa ang tungkulin sa mapan at iyong madal sa pananamahal na Diyos, ikaw ang pagpapalain, pati ang iyong nadala sa paanan ng mahal na Diyos. Kaya kung tayo pinagpapala, dagdami ang pagpapala ng mga Panginoon pag tayo ay nagpagamit sa mahal na Diyos para sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Kaya ito po tungkol natin lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag anniversary at kusada, ito po natatapik namin. Dahil tayo ang inaasahan ng mga Panginoon. Malinaw po, pag hindi ka nagsalita, hindi mo pinagpaunahan ng salita ng mga Panginoon ang masamang tao. Ibig sabihin, walang kaligtasan. Sabi ng Timoteo 5:6, ang nagpapakabuyo sa kalayaan bagamat buhay ay patay. Kita natin, ang taong walang kaligtasan, ang taong wala sa katuhanan, ang taong nalis ng landas, buhay sila, gumagalaw na pagtrabaho, patay sila sa harap ng mahal na Diyos. Paano sila mabubuhay? Kailangan ang bawat sa atin magbahagi ng mabuting balita. Ang tinanggap po natin libre, ibahagi natin libre. Lahat magsabing amen. Unang Timoteo 5:6, para inyo pong maunawaan. Dahil tayo dati, ganun din po, patay tayo sa harap ng Diyos. Nakapag-aral, napagtrabaho, kilala, tanyag, may pira, kinikilalang nakakaangat, pero ang tao na wala sa Panginoon, patay sa harap ng Diyos. Paano po sila mabubuhay? Kailangan sila makapagbalik loob sa mahal na Panginoon. Paano makapagbalik loob sa mahal na Panginoon? Tayo na tinawag pinitinirang ang gagamitin at magpagamit sa mahal na Panginoon. Pakibasa. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 5, sa talatang 6. Tatapot ang mga nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen. Malay na mga patid. Datwat ang nagpapakabuyo sa kalayawan, nabubuhay sa kasalanan, ginagawa ang ibig nila, at gusto ng kaaway ng Diyos, buhay sila,
pero patay sila sa harap ng Diyos. Walang pagkakaiba po ang kalagayan ni Eva at ni Adam. Sila po ay nasa presensya ng mahal na Panginoon. Subalit nung sila'y sumuhay sa utos ng mahal na Panginoon, nahiwalay sila sa presensya ng Diyos, kaya sila'y pinalayas o pinaalis sa Garden ng Eden. Dahil sa kasalanan. Ganun-ganun po ang kalagayan ng ating ibang mahal sa buhay, ng ating kakilala, kaibigan, kapitbahay, na sila po ay buhay pero patay sa harap ng Diyos. Kaya nga paano sila mabubuhay? Kailangan tayo po ay gamitin lahat ng mahal na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ipagtotoo natin ang kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon. Sabi nga nung ating isang kapatid ng taga San Juan, dati siya ang sinisiran, siya ang papatay na, pero siya ngayon ang nagpapatot, nagsishare ng kabutihang ginawa ng mahal na Diyos. Nakakabilis mga kapatid yung iba pong magsasounding natin. At sabi ko nga, sa lahat ng sounding natin, Uber ang ating magsasounding. Dahil talagang madami mga kapatid yung magsasounding. Dati ang isang sasakyan, 8, 10. Basta puno yung 2 sasakyan. Kung kinakailangan 15, ay 15 ang isang sasakyan. Dahil sa kabutihang ginawa ng mahal na Diyos, kailangan nating ibahagi sa ating mga kababayan. Pero tayo man po dito sa Rosario, makakapagbahagi pa rin tayo. Kaya gamitin natin ang ating mga cellphone na touchscreen dahil bihira na sa inyo ang may cellphone may keypad. Dahil pag may keypad, kahit bigay, tinatanggihan. Nakakita sa kalye, sisipain lamang o aapakan. Pero ngayon pinagpala kayo ng mahal na Diyos, ang halaga 10,000 pataas. Naku, yung iba nga ayaw ng 10,000, mahina yan. Dagdagan ang presyo. O ngayon, pinagpala ka, gamitin mo sa gawain ng mahal na Diyos. I-share mo ang kabutihang mahal Panginoon. Dahil pag sila'y nailapit natin sa Panginoon, pagpapalain ka, pati nailapit natin sa mahal na Panginoon ay pagpapalain ng mahal na Diyos. Kaya tayo lahat po paggamit sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Baaklat, ikaw ako may cross na pasampasan habang tayo hindi pa kinukuha ng mahal na Panginoon. Kung ang mahal na Diyos nagpasan ng cross, simula ipagkanulo ni Judas, pasampasan ang cross hanggang sa bundok ng Golgota o sa bundok o sa puok ng bungo, dahil doon pinapatay, pinarusahan hanggang kamatayan. Pero tayo hindi kagaya ng mahal na Diyos na ganun ang gagawin. Ang cross na ating pasan at pinapasan, yung ating mahal sa buhay. Yun ang pasanin natin ngayon, na mailapit po sa gawain ng mahal na Diyos. Yung mga na-backslide, makpagbalik loob uli sa mahal na Panginoon. Kaya tayo po lahat ang may tungkulin. Basahin natin pa inyong manawaan. Galasya po tayo. 6, 5 at 6. Pakibasa. Galasya po tayo. 6, 5 at 6. At pakibasa na ang dalawa ding versikulo natitira. Aklat po tayo ng Mateo 25, 35 hanggang 40, balik ng 34. Dito po tayo sa aklat ng Taga-Galasya, Kapitulo 6, sa talatang 5 hanggang 6. Sapagkat ang bawat tao ay mapapasan ng kanyang sariling pasan. 6. Tatapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Pakibasa na po. Mateo po tayo at pakibasa din ang Lucas 19, 9 at 10. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo Kapitulo 25, talatang 35 hanggang 40 at balik sa 34, 35. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroroonan.
Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid na mga agsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Sa 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Amen. Sa 34, kung magkagay sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Amen. Aklat po tayo ng Lucas 19, 9 at 10. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 19, talatang 9 at 10 po. 9 at 10. At sinabi sa kaniya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Lahat po magsabing, praise the Lord. Malinaw mga kapatid, sa Galacia, ang bawat tayo magpasan ng sarili niyang pasan. Kaya ano ang cross natin at pasanin ngayon? Yung kaligtasan na ating masabuhay. Paano sila maligtas? Ano sabi? Magsalita ka. Pagpaunahan mo siya. Ibig sabihin, hikayatin mo, siran mo, isama mo sa banal na gawain para po sila'y maligtas. Kaya ang linaw mga kapatid, magpasan ang bawat tao ng sarili niyang pasan. Pasanin natin, number 1, kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Ikalwa, ng ating mga kapitbahay o kakilala o kaibigan. Dahil wala pa silang kaligtasan. Kaya ito po ang ating tungkol ngayon, na madala sila sa pananamahal na Diyos. Anong sabi ng 6? Ang bawat tinuturuan sa aral ng Diyos ay makadamay doon sa lahat ng gawang mabuti. Sino po ang tinuturuan? Tayong lahat. Bilang kami katuang na ating gagalang mga ebangelista, kami po ang nagpapaalala ng salita ng Diyos. Anong tungkol natin? Makidamay sa lahat ng gawang mabuti. Mabuti ang ating gagawin na tayo lahat po'y gagamitin ng mahal na Diyos para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, ating makabayan. Kaya huwag po tayo magsawa, huwag tayo manghimagon. Kaya nga, salamat sa ating mahal na Diyos sapagkat ang bawat isa at ang bawat sa atin ay patuloy sama-sama nagkakaisa. Nawa ang ating bagawang nalapit sa 23-24 hanggang sa pagbalik ng mahal ng Diyos, tayo po'y magkakasama na tayong magkakaisa. Gagawin ang lahat para sa kaligtasan at ikalahati ng dakilang pangalan ng mga Panginoon. Kaya nga, itong versikulong ito ay talagang ako nagpapasalamat sapagkat kayo, akin nakikita, tayo sama-sama nagkakaisa. Sa lahat nag-ayuno, nagsipagsanding. Sa lahat po nagbigay ng mga pledges na kaloob ng kanilang taslauping pamagamit sa gawain, mga ginamit na makapatiran. Para nga po yung sa chapel po ng Candelaria ay talagang unti-unting nagawa. Ay talagang sabi ko, kay bait, kay buti mga Panginoon, sapagkat hindi po namin asahan na yung po yung magagawa na makisamihan. Sabi nga aking mahal na anak, pag kanya nakikita ang chapel, talagang pumapatak ang kanyang luha sa kabutihang ginawa ng mga Panginoon na hindi niya asahan dahil tayo lahat kita natin ang kahirapan ng ating banal gawain, lalo na po sa umabot po ng Murong. Yung taga-Balibago, nakabot po sila ng Murong. Doon sila nag-overnight. Kita nila ang kalagayan. Pag naiwan sa kanya, maglalakad. Pero sa ating pagpapatuloy, pagtitiis, at sa pangunang panalangin natin mga pastor, tayo lahat ngayon sama-samang pinagpala ng mahal na Diyos. Kaya ating nakita, ito'y gawa ng kamanghamanghang kamay ng mahal na Panginoon. Kaya ating kita na totoo ang ating Diyos. Kaya tayo magpatuloy lahat at tayo magkaisa na gamitin ng mga Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal na Diyos sa ating binasa, sa Mateo, lahat ng ating ginawa sa kanino man tao, sa mahirap, mayaman, may karamdaman na wala, na ating siniran, binahagi natin sa atin ng Diyos. Hindi natin daw ginawa lamang ito sa tao. Ang tunay na sabi ng baklat, ginawa natin ay sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon,
halika, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon, manahin mo ang karyang inihanda sa iyo para ikay makasama ng mga Panginoon sa kanyang karyan. Di mo po? Ito ang bibigay ng mga Panginoon. Pag tayo po lahat, laging nagpapagamit sa gawain ng mga Panginoon. Kaya salamat sa lahat na naunawaan niyo sa tama Panginoon. Kayo ay nakikisa at sumusunod sa amin po sasabi sa Panginoon pagtuturungan na ating magun sa Panginoon. Ang mahal pa po ang magpala sa inyo. Dahil pag patungkol sa pera, napakahirap. Pag wala tayong pag-ibig sa mahal na Panginoon at pag-ibig sa tao, napakahirap pagpira. Kahit yan nga ay 20 pesos, mahirap ibigay pag wala kang pag-ibig. Pero pag tayo may pag-ibig, 1,000 man yan, kaya nating ibigay dahil mahal natin ang mahal Panginoon at ang ating kapwa-tao. Sapagkat, sabi ko nga nung para may nagbigay para po daw doon sa gagawang kisame, kwentahin ko parang 21. Sabi ko, ito'y bago dito sa gawain. Pero matagal na save ang kanyang magulang. Nakikita ko pa sa Maynila. Dahil nung makita ko ang kanyang magulang, sabi, naku, kilala ko nga pala yung sinasabing Princess sa Candelaria. Dahil yung pag nakikita ko sa Maynila, ay nakita ko po yun dahil inialay yung kanyang mahal po sa dako po ng Castañas. Pero nadalo sa ating gawain at kita ko na taga nagpakainip. Pero sabi ko, pag pira ang pag-usapan, mahirap. Pag 1,000 na ibibigay. Pero sabi ko nga po, pag kayo'y may pag-ibig sa mga tayo may pag-ibig, malaki man o maliit, kaya nating ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil lahat ng ating ginagawa, sa mahal na Panginoon nating ginawa, ang mahal na Panginoon po ang magbibigay sa inyo ng higit na pagpapala dahil kami po walang kayang ibigay sa inyo. Dahil kami nasa pagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Wala kaming trabaho. Pero ang mahal na Panginoon, ang binigyan ninyo at nagpagamit kayo, bahala ang mahal Panginoon mag-supply at magpala sa inyo. Sapagkat ang mahal na Panginoon ang magbibigay ng ikagagalak ninyo habang kayo'y nabubuhay. Kaya nawa po, tayong lahat, gawin natin ito sa kalooban ng mga Panginoon. Kaya nga, inuulit ko po sa lahat ng kaloob ng kontribusyon sapagkat tingnan ko po ang inyong record. Salamat sa mahal na Diyos. Nawa, tayo po ay lalong magkaisa at pagkaisaan natin sa nagbigay, pagpalain kayo lahat ng mga Panginoon dahil dito po ay sabi ko nga dito mas madali ang pagbibigay lalo na dito po ating birthday tagang iniisa-isa kayo pag anniversary natin talagang kayo ay nadiyan nagbibigay taas puso kaya nga sabi ko nung isang araw ako ayaw aga ng Tagalubo magdala ng bigas. Dahil yung Tagalubo nagdala po ng bigas sa kanila, lusin na sila. Kaya aga magdala ng bigas. Ay sabi nung nagdala, kailangan na po yata dito Dahil nga araw-araw po doon ay gawa. Talagang minsan, ang nagawa po doon, 10 pataas. Nung doon pa yung 2 taga-Masbate magpinsan, may tauhang inuupahan sa Sariaya, na nagbabayad nga yung nagpagawa doon sa instrumentalist, ay kami parang inabot doon ng 15 kung 16. Para nga po magagawa dahil hindi naman po nakaplano yung preach area na gagawin. Kaso nung pagtingnan, tapos napagkwentuhan ni Father Ruel, ni architect, ni Perde, sige, ating i-adjust para yung gitna natin ay ating maitapat. Kaya yung pinapa-adjust, ay kung bahala na mahal Panginoon, mag-supply dahil kinukunta ko nga yung gasto sa kabila, ay sabi ko 100 plus na yan. Ay yung pang-aircon, yung pang-nadagdag, dahil nga kinukunta ko ng 200, ay di, ito ganun din. Ay saan tayo kukuha ng budget? Pero ang mahal na Panginoon, talagang marunong. Hindi po yung ibang mga kapatiran. Dahil nga, pag nakikita, wala pang kisame. Nung dating wala pang paring, may nagbibigay pambilang paring. Nung pong matapusan ng paring, wala nakalagay na plywood. Sabi nung isa, Baherman, dahil mo sa Sariaya ang sasakyan, doon tayo kukuha. Ay sabi ko, pag sa Sariaya, hindi siguro chart ang babayan. Kumuha mapatid, 35 pieces
na plywood, mga kapatid. Solve, taklob, mga kapatid, yung chapel, mga kapatid, para makisamihan. Kaya nga, sabi ko, ang mahal na Panginoon, kayang utusan, kayang hipuin, kahit gagamitin ng pera, kayang utusan ng mahal na Diyos, sapagkat tayo'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko, yung isa nga na kapatiran, sabi na sa isang anak, paano, parang nagtatawag na si Badil na parang nawa, kayo gamitin ng mga Panginoon. Sabi doon sa anak na nasa ibang bansa, ay paano ba ikaw? Ay sige po, basta ako, magpapadala din yan. Noong Sunday, kunin mo na papa, ibigay mo na para magamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nakakatuwa, nakagalak, hindi ko po nakakausap sila. Sa pangunang pastor, kami nagpipray, nagpupuri, na ang sabi ko, basta hipuin ng mahal na Panginoon. Lahat na amin nasakupan. Misa nga, kahit yung hindi nasakupan, yun ang panahin ko. Ay nakikita ko misa, may dadalo mga kapatid na hindi naman taga rito na ibig sabihin outreach, galing sa ibang lugar para po makapagdala ng Kalantas Lupiring para maisuporta sa banal na gawain. Dahil lahat kayang gawin ng mahal na Diyos. Dahil hindi maikli ang kamay ng mahal na Panginoon. Kaya nga salamat sa mahal na Panginoon sapagkat sa lahat na tayo nagbibigay na may katapatan sa maliit at sa malaki, sa lahat nagpapagamit, unti-unti napupunan ang pangailangan ng banal na iglesia. Kaya nga, salamat sa mga Panginoon sapagkat yung ang sub, mga kapatid, nagdagdag tayo ng 2 para hindi po mapwersa. Kaya 4 na po yung sub na gagamit po. Yan, parang nakaharap na yan. Dadalwa yan, pinakikinggan ko, parang mahina. Tayo kailangan dagdagan. Pero salamat. Dahil nga po ng Wibis na dagdagan, dahil nakabili po kami ng karagdagan, pati microphone, wire. Napagkat sabi nga nasa technician, palta ng bago lahat ng wire. Para alam natin bago hindi sasablay. Dahil pagkaluma na baka sumablay. Ayun, napalta na, nagawa na po ni Babik yung 12 pieces para po gagamitin sa choir, sa pulpito, isa sa Blood Children, para po sa ikaluhati ng dakilang pangalang Panginoon. Kaya ating tandaan mga kapatid, lahat natin ginawa sa Panginoon natin ginawa. At nawa tayo lahat gamitin ng mahal na Diyos para sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Dahil sabi sa huling talatang binasa, sa panahon ni Sakiyo na makasalanan maning ang buwis, dumating din sa sambayang ito ang kaligtasan. Paano darating ang kaligtasan? Sa ating mga mahal sa buhay, ating kapitbahay, kakilala. Tayo ang mag-invite, tayo ang manghikayat, tayo ang magpatotoo para madala natin sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nga salamat sa mahal na Panginoon dahil nga po nung mabuksan yung sa Candelaria, yung alis yung division, ay parang sa akin, parang bigla yata ang dami. Ay paano tayo sa anniversary? Ay di lalo tayo sige. Dahil hanggang yung nung unang mabuksan yung kabiak, sabi, bakit para yata ang dami natin? Ay titignan ko ngayon sa live. Dahil po, kahit ako na dito, naka-live po ako sa Candelaria, nang mumonitor ko po ang gawain doon. Ay talagang sabi ko, ay parang hindi malaman kung saan tatayo sa 23 dahil pag naipon yung kapatiran, dahil pagdating nung nasa Bicol, pagdating nung nasa San Andres, sa Narciso na Sunday, ay talagang sabi ko, kahit Sunday, tayo lamang, ay talagang napakadami ng tinawag, pinili ng mahal na Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo po'y aawit ng isang awitin. Ating pong awitin, ikaw, ako, talat, pinilit, hinirang. Hindi nawa ang pagsubok, ang kahirapan, maging dahilan pa, kay manghina malupaypay, bakos ating kampanan, ang ating tungkuling iniata ng mahal na Diyos, sapagkat kaya tayo pinilit, hinirang, gagamitin po tayong lahat ng mahal na Diyos na tumawag sa bawat isa atin. Tayo po lahat magpuwit magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ating pong unawain namin sa awitin at magpasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. O pagsubok, ang mahal na
Hallelujah. Upang hindi magpatuloy ang tawag niya na walang hanggan nang walang dumating na mga Magpasalamat po tayo sa mahal na Diyos. Kung dumating man ang pagtutuwing pagsubok kawalan, sa kanyang tayo yan ay tinuturuan lang ng mahal na Diyos. mabuting Dahil nais naman ang Panginoon, gampanan natin na ang tungkulin na inihanay sa ating paligid. Dahil maging buhay na Hallelujah! upang maglingkod sa kanya habang panahon tinawag kanya upang gampanan ang nakilang bagay na siya Salamat, Mahal. Iwag kami karamang-damang. Kami yung tinawag, pinilitin nila. Para pagpalaan. Para gamitin. Iyong panalagawan. Salamat, ito. Upang Praise the Lord. Hallelujah.
Ang dakilang bagay na sa'yo pinili tayo ngayon ay inandagan na tayo gamitin ang pangalan niyo. Sa kanyang panahon, tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inihandog. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inihandog. Ang dakilang bagay na sa'yo inihandog. Ang dakilang bagay na sa'yo tayo pala pinili-tinilang niya dahil nataga ngayon na tayo po na may magamit ang mana niyo para nakaligtasan ng ating mga mahal na buhay, ng ating mga kababayan. Hallelujah! Ikaw ay hindi lang pinili ng Panginoon upang maglingkod Sa kanyang panahon, tinawag ka niya. hallelujah! Upang maglingkod sa kanyang panahon, tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inihandog. Ang dakilang bagay na sa'yo hallelujah, hallelujah. Kaya nawa mga kapatid, magampanan natin ang tungkuling iniatan sa ating balikan. Kaya tayo pinili-tinirang, tayo ang gagamitin naman ng mahal na Diyos para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, ng ating mga sabuhay. Kaya nawa, dagdagan natin lalo ang panalangin, pagsasalita o paghikayat sa ating mga sabuhay, sa ating mga kababayan. Dahil kung ang nais ng ating puso at panalangin ay maligtas sila, gawin po natin lahat ang ating magagawa para sila'y madala natin sa banal na gawain. Dahil marahil sa huling panahong ito, pinahintulot ang ganitong pagkataon para tayo lahat ay gagamitin ng mahal na Diyos. Na minsan tayo po ay parang nadyan lang sa ating tahanan, makadalo o hindi. Pero nais naman ng Panginoon, maging mainit tayo, mapaglingkod sa mahal na Diyos, para tayo pagpalain makatiyak sa salubong sa pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin po
sa ating pangailangan. At ating patuloy isama po ang ating bagawain sa Sabado at sa Linggo, mga kapatid. Nawa tayo gamitin lahat sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Mapagpalang Diyos, aming Ama sa langit, minsan pa, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon, sa ng panalangin na aming ginagalang malabang lista, patawarin mo po kami sa lahat ng pagkulang pagkasala, sa lahat po ng kahilingan, pangailangan ng bawat isa. Ikaw, mahal na Diyos, ang nakakalam. Iyo pong ipagkaloob sa himalang pamaraan. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa material, pinasal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami dagdagan ang aming tunay pag-ibig, paniwala, papata, kagalakan na ikimapaglingkuran na sa kapanahonan namin ito na mag-anniversary na 40 years sa dako ng Candelaria. Gamitin mo po ang bawat isa na iyong anak na pinitinirang na maging buhay na patotoo para aming madala ang aming masabuhay, kakilala, kaibigan, kapitbahay sa iyong panagawain sa huling panahong ito para dumating sa kanila ang kaligtasan. Pagpalain mo ang bawat isang patuloy. Hallelujah! Nakikisa sa banal na gawain, nag-aayuno, nananalangin, nagdadagdag ng pagpupuri, nagbigay ng kanilang mga pinansyal para sa mga gawain, nagbibigay na may katapatan ng kalantas love offering, patuloy pagpalay ng kabuhayan, pagkatang dagdagan ang walay, bigyan mo po at ikaw ang patuloy mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng maglisya ng iyong manak, iligtas at tawagin naman sa buhay makababayan, kawat kabagan sa uling panahong ito na dumating nawa na sa kanilang kaligtasan. Ikaw po ang humipo sa kanila para sila patuloy na makapaglingkod, makadalo sa mga gawain. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang iyong paggawain sa 23 at 24 sa dako ng Candelaria. Iyo po, Diyos, pagpalain na anniversary na 40 years na nakadating o dumating ay bagawain ang isalta sa Quezon hanggang dumating sa iba't ibang lugar. Mahal na Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa at iba yung kalakasan ng bawat isa sa anumang aming gagawin at tungkulin. Hiyo po kaming gabi patnubayan sa pagsasounding, Panginoon, bukas hanggang, o Diyos, dumating ang araw ng aming bagawain. Pangunahang gabi patnubayan ang bawat isa sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name. Ang ating po mga kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay, sa parte ating katawan may karamdaman. Kung tayo nang hinalapaypay, ang kaliwang kamay ay nakataas. At kung tayo po ay nadiyan pa sa bisyo o sa ating pagmumura, ang kaliwang kamay sa ating labit, ating sawayin po, ang gawa ng kaaway sa ating buhay, ating ilihans po ang ating sarili. Sa pangalan mo, Panginoon, palayasin natin ang lahat ng udyok na masamang espiritu. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming sasaway ang lahat ng di mo karamdaman nagpapahirap, ang di mo karamdaman cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, sakit sa baga, pagka-stroke, pagkabingi, lahat ng karamdaman sa pisikal na katawan nagpapahirap, in Jesus' name, demons of sins and this panghina palpaypay hadlang sa banal na gawain sa Sabat Linggo kasaw in Jesus' name. Hallelujah! 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 Amen po rin po ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pong, kung ngayon po lang nakadalo, kayo po ay tumanggap sa mga Panginoon, itaas po ninyo ang inyong pong dalawang kamay. Magpikit po kayo ng inyong mata. Sumuot po kayo sa maikling panalangin aking bibigasin. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako sa hapong ito, nagbabalik loob sa iyo at labis nagsisisi sa lahat na aking nagawang kasalanan, simula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita
bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Iligtas mo po ako sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tanggap. Amen. Ako po namamanahan sa iyo. Mapagpalang Diyos ang mabanal sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat na tumanggap sa iyo bilang Diyos ang tapaligtas, patuloy kawat kabagat, dagdagan ka ng pag-ibig, paniwala, pampantaya, at nawa o Diyos ay isulat mo po ang kanilang pangalan sa katang buhay, at nawa ito'y maging tunay na simula ng kanilang pagkila at paglilingkod, hindi ang katapusan. Pagpalain mo po sila at iligtas ang pong masabuhay sa pangalan po mahal na Panginoon. Ito pong aming dalangin. Amen. Purihin po mga Panginoon, sa lahat po makakatalon, tayo po itatalon 3 beses, shout, Hallelujah, praise the Lord. Gan sa puso, may katuwa at may kagalakan para lumayas ang panghina, palupaypay, karamdaman na gawa ng demonyo sa ating buhay. Jump! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah!